Hello guys, welcome ulit sa ating channel. So, for today's video, mag-update tayo sa isang puno na tinitrain ko. Siguro ito nasa 3 taon na rin. So, ito na siya guys, yung mga nakakapanood ng video nito. Siguradong makikilala itong punong to. Yan. So, ayan siya guys. Ito ay isang wild mulberry. So, leaning style siya. Ayan. So, ngayon, hindi naman siya root bound kasi wala naman siyang signs ng root bound. Healthy yung mga leaves niya. Kaya lang guys, napakaliit ng ano nito. Napapakita ko sa inyo. Ayan. Napakaliit ng pot niya. So, lalagay lang natin sa malaki-laki. Kaya mabilis matuyo. So ayan guys, simulan natin ang video. So guys, ito yung puno na iriripat natin, no. So ito ay slip pot lang natin. Hindi ko ito masyadong gagalawin yung ugat niya. Kasi kaka-defoliate ko lang ito. Nakita nyo, hindi pa naman siya root bound kaso napakaliit ng kanyang paso. So mabilis siyang madry. So naka-reverse hand na rin to guys. Ngayon nililipat natin siya sa medyo malaki-laki. Eto. So dapat dito ay mataas yung kanyang paso kaso wala pa tayong budget. So ilalagay muna natin siya doon for the meantime. Tapos i-reposition ko ng konti kasi medyo yan, ganyan siya. So medyo nakahiga na masyado. So i-reposition natin ng konti yung ganyan. Para rin yung linya niya. Ayan, no. E dito pa rin yung linya niya. So guys, ito ay nasa 3 taon na kung hindi ako nagkakamali. So ito ay isang wild mulberry o native mulberry. Yung mga nakukuha lang kung saan tumutubo guys. So punong-puno to ng bunga. Kita nyo yan, lahat ng ano niya may bunga. So ayokong galawin masyado yung ugat niya. Bali parang slip pot lang gagawin natin dito guys. So, simulan na natin. So, ito guys, pinainom ko na to. Diniligan ko na kanina para pagka hindi siya masyado ma-dehydrate. Slip pot lang naman gagawin natin dito guys. Tapos may papakita pa ako na ipsang ito isang Argao Taiwan. So, gagawin ko dito ay expose roots. Pero hindi ko muna siya tatanggalin dito guys. So ganyan lang. Tinanggal ko lang yung bottom part nito para yun ang lumarga sa baba. Tapos ganyan lang. Yan. Yan, ganyan. Exposed roots. So may galaw na rin yung sanga nito. Yan. Okay. So simulan na natin guys. So wala naman siyang malaking ugat sa ibaba sa dito dahil naka-extension pad dati to. So ngayon subukan natin tanggalin guys. Yun. So tignan natin yung ugat. So hindi pa naman siya root bound masyado guys. Tatanggalin lang natin yung lumusot sa baba. So for the meantime, itatabi muna natin ito dahil lalagyan natin ng media yung kanyang paso. So patong ko lang dito. Yan. So ito guys, isang paso na
Ito, sa tingin ko itong pasong to hindi to intended na taniman. Dahil binutasan ko lang to guys. So, sa tingin ko ginagamit to sa pagluluto ng kung anong kakanin. Pero ginawa ko siyang paso. So, pwede naman. So, una, siyempre lagyan natin siya ng malalaking mga pumistone sa baba para maganda yung drainage niya. Lagyan lang natin ng malaking isang malaking butas kasi lalabas yung media. Yun. So, lagyan natin sa baba ng ng pumis yung pambaba para maganda yung drainage niya sa pag diniligan guys. So, dapat tayong konti. So, ayan guys. So, tapos ito yung inugasan natin na itong parang river sand na rin. So, wala na itong putik. So, gusto ko siya mag-reposition tayo ng konti guys. So, mag-uumbok siya dito ng banda. Yan. So, tabi na muna natin. So, kunin natin yung ating pamutol ng ugat guys. Yan, kunin natin yung puno. So, ito yung ilalim niya. So, hindi pa naman siya mag-aano. Itong tatanggalin ko lang yung sa tumusot sa ilalim guys. Ayan. Buo pa rin siya. So, gagawin natin dito. Ayan, medyo re-reposition lang natin to guys. Balik natin ulit. Alright. Ayan. So, slip pat lang. Ayan. Yun ang problema nito. Yan sana ang gusto ko guys. Kaso, gagawin natin dito, i-rake lang natin yung itaas niya. So, para mabawasan ng konti. Pero yung sa baba, huwag natin gagalawin. So, kunin ko lang yung pang rake ko. Yan na, laglag na. Natin sa baba, sa taas. I-rake lang natin guys para yung outward lahat yung outward lahat yung tubo ng ugat niya. Yan. Di magkakasalabat-salabat.
ayoko siyang magat, maaari ayoko siyang galawin ng todo kasi madi-dehydrate masyado guys. So ayan, gusto ko sana sa ganyan. So usog lang natin dito yung ano, yan. So tisipatin lang natin guys sa harapan. Yan. So ganyan ang gusto kong mangyari sa kanya. Medyo tumayo siya ng konti kasi dati higang-higa na siya. Yan. Isa na yung pamutol natin guys. So may malaki tayong ugat ng konti dito. Tatanggalin ko lang. Eyesore. Yan. Yan. So maganda naman yung ano niya, yung mga ugat niya guys. So buhay na buhay. So sa tingin ko okay na to. Tumayo na siya ng konti. Yun. Yung linya niya dito guys, dati kasi nakaganon lahat. Ayun, naputulan tayo ng problema. So naputulan tayo ng sanga rito guys. Pero okay lang. Tutubo pa naman yan. So ayan guys, ganyan lang. So lalagyan na natin siya ng media niyan. Medyo nakaumbok siya ng konti. So guys, hindi ko na siya tinatalian kasi nakita niyo naman stable naman yung puno natin. Hindi naman siya hindi naman siya yung matutumba. So okay naman. Gagawin lang natin dito, lalagyan lang natin ng media. Linisan lang natin yung mga lumalabas na ugat guys. Yan. Yan. Okay. So itong material na to guys, galing to sa air layering. So nakita nyo ito, hollow na to. Yung ugali ng mulberry guys, yung nabubutas siya yung katawan niya pero buhay pa rin yung halaman. Yan, tagos na yan hanggang ibaba. Pero okay pa rin, buhay pa rin siya. Kita nyo, healthy pa rin. Yan yung isang karakter ng isang mulberry guys. Nahahollow yung trunk niya. Yun. So, ipitin natin ng konti. So ayan guys, kaya para hindi mawala yung nilagay natin dito sa taas, so lalagyan lang natin siya ng mga bato-bato. Para hindi mawala yung linagay natin na buhangin. So pumis lang to guys. Yung iba nilalagyan ng mga moss. So wala tayong moss.
So okay lang to. So yan. So tapos na siya. Yan magiging itsura niya, guys. Yan. So tumayo siya na ng konti. Yan, titignan natin. So ayan, guys. Naka-upright na yung linya niya. Pero leaning pa rin siya. So ngayon, didiligan natin yan ngayon, guys. So ito yung kaginagandahan sa river sand. So mabilis lang siyang mag-drain. So iwas bulok ng mga ugat. Yan, guys. Nandun eh. Kung makikita nyo, guys, ang lakas mag ano yan. Ang lakas niya mag-drain. Kung makikita nyo sa baba, yan, talagang tumutulo siya. Ayan. So ito ngayon siya. Yan. So hindi naman to magwi-wither kasi hindi naman natin pinutulan ng ugat, guys. Yung mga nasa taas lang na lumalabas, yun lang yung tinanggal natin. So okay lang yan pag ganyan. So ito, guys, makita ko sa inyo. Ito, namatayan tayo ng sanga dito dati. Kasi ito kasi yung mahaba dito na takluban ito. Ngayon inurong natin siya ng isang araw. So ayan. So tutubo pa naman yan, guys. Hindi naman sira yung mga nodes niya. Ayan. Wala yung mga sanga niya dito. So okay lang. So guys, may papakita pa ako sa inyo na isa o dalawa pa na video. Etong isa ay re-repat natin, tapos wire isang mulberry din. So tatabi ko muna to, guys. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung big cutting propagation video natin. So nagkaroon na siya ng mga sanga. Ito yung mga last year pa yata yung video nito. O may git magto 2 years na rin siguro yung video, o 1 year. Sa tingin ko kung di ako nagkakamali.
So tanggalan natin siya ng dahon. Yun. So nakita nyo guys, matanda na lahat yung mga sanga niya, ayaw na siyang lumarga. So gagawin natin dito, puputulan natin yung sanga, i-wire natin. So dito may naka-wire siya dati. Eto. So inisip ko dito yung harapan niya. Kaso mang problema dito, may malaking cut siya dito. So pero naghihilom na siya guys. Maganda sana kung maghalo to. Mahirap kasing tanggalin yung patay na ano kapag wala kang gamit. Ang tigas ng ano nito guys, ng kahoy. So isip ko kung dito ang kanyang magiging front. So bali ito, tatanggalin ito. Ito, tatanggalin ito. Tapos may iwan lang ito, back branch. Ito yung first branch niya. So tingin ko mas maganda ito yung gagamitin na front ng puno. Para nakatago yung kanyang sugat. So before that guys, tanggalin mo natin yung extension niya. Tingnan natin kung may nag-develop siya na may bari. So ganun pa rin, i-rake lang natin. So pati ko tatanggalin natin guys. Yun, medyo makapal na yung ugat dito sa ilalim guys. Ito nyo. Yun, root bound na siya, kaya ayaw na niyan lumarga. So gagawin natin dyan, puputulan natin, ililipat natin siya ng paso. O pwede rin ito yung gagamitin natin, pabawasan lang natin, tapos palit ng media. So i-rake natin palabas. So guys, huwag kayong matakot na gawin ito kasi mas makakabuti ito sa puno. Pag hindi mo rinake yung taas nito, yung mga sanga niya kagaya nito, may nakaganon, may nakapabalik sa katawan, patong-patong. So mas maigi kung i-rake mo muna para makita mo kung may maganda siyang nebari na pwedeng gamitin. Nakita nyo guys, naka-river sand to, pero may halo ng compost. So ngayon, ang papalit natin na ano dito, media, river sand lang. Motor. So yung mga ganitong kalalaki, tinatanggal na yan guys. Hindi naman kailangan ng puno yung sobrang lalaki ng mga ugat. Tumitikwas, tanggalin na kagad yan yung mga
nasa taas na ugat, tanggalin na kagad yan guys. Yung kailangan natin yung pinaka base nito, kung may maganda ng na-develop na ugat. Kung wala naman, pwede naman nun takpan na lang ulit guys. So nakita nyo, mga more than 2 inches na yung nahukay natin. So yung kanyang lumalabas na ugat ay puro nasa itaas pa lang. Ayan. Ito mga tumitikwas, ito tanggalin natin to. Ano, ito nakataas, tanggalin natin yan. Ito nasa taas, tanggalin natin yan hanggang maaari guys. Yung mga ugat na gagamitin natin nasa pinaka base. Yan. So tingin ko dito mas maganda ditong kunin yung pinaka harap niya talaga guys. Nakita nyo mula dito yung kanyang mga ugat. Yan. Ito diniligan na rin to guys kanina para hindi masyak masyado yung puno. So okay. So sa tingin ko tatanggalin natin to first branch, tapos dito tayo magbababa kasi wala siyang node dito, ipasilip siya dito. Actually dalawa. Yan. Ito pwedeng ito yung baba dito. Ito dito. Tapos ito yung pinaka dito niya. So yun guys. Pwede nating putulin to dito kasi medyo mahaba to. Ito yung patuloyin natin. So kung dito naman kasi, so masyadong malalim yung mga nag-develop na ugat niya. So ayan, mga tumitikwas, tanggalin na muna natin. Ayan. So ayan guys, kung dito yung gagamitin natin na harap, ayan, nakikita nyo yan, ang laki ng sugat niya. Pero ang kagandahan nito, na prepared kasi ito, na prepared to na mayroon siyang nakasilip dito. Ayan. Kita nyo medyo tumaas, malalim pala yung pagkakabaon. Ayan. So ayan, niisip ko kung pag dito yung ginamit ko, meron na siyang pasilip dito kaagad guys, malaki-laki na. So tatingin ko ayusin na lang natin yung mga ugat dito, tapos ito muna yung gamitin nating harap for the meantime kasi naka-prepare na yung mga ano niya dito eh, yung mga pinaka sanga niya. Yan. Tapos may pasilip na sa likod. So ayun guys. So gagawin natin sa baba. Yan. Dahil root bound na siya. So babawasan natin.
So guys, hindi na ako nagbe-bare root sa mga puno kasi nadala na ako dyan. Yung klima natin kasi guys, hindi parehas ng klima ng ibang lugar, karatig bansa natin. Agaya ng mga temperate na lugar. Sa kanila, okay lang tanggalin lahat yung medium tapos binabrush nila ng todo, tinatanggal nila yung lupa. Pero dito sa atin, dahil mainit yung lugar natin, nasa tropical country, hindi ko na gagawin ulit yun. Gagawin natin, babawasan na lang natin yung ano guys, yung pinaka ibaba. Pugupitin na lang natin. Yan. Yun. Parang cake guys, no? Grabe. Kaya pala ayaw nang lumarga yung mga sanga. Ito yung nangyari. Buong buo na, parang basket. Kaya nababawasan lang natin guys. Pag hindi tayo nagbawas ng ugat guys, magsasuffer yung puno. Kalaunan baka mamatay pa. So wala naman siyang tumubong malaking ugat sa baba. Kaya siya na-develop na ganun. Yan. Dito sa gilid. Yan. I-brush lang natin konti para lumuwag. Para lang tayo naggugupit. Yan. So dito meron siyang masyado yung ugat na to. Tanggalin natin yung mga sobrang taas. Yan. So okay naman. Yan, tanggalin natin ang mga pinutol natin. Dati guys, ginagaya ko yung ginagawa ng taga-ibang bansa na bineberot tapos sinuugasan yung puno. Pero ngayon hindi ko na ginagawa yun kasi apakadaming namatay na puno. Kahit na inagay ko na sa ICU na tinatawag, binabalot ko ng plastic, eh wala pa rin. Yan. So maganda naman yung ilalim niya. Wala namang bulok na ugat. So guys, pag ganyan ang mga nakikita nyo, ibig sabihin healthy yung puno nyo. So wala siyang itim-itim. Puro mga brown. Saka light brown, yellow, ganyan. Ibig sabihin healthy yung puno ninyo. Yan. Asan na natin konti.
So tingnan natin kung kung etong gagamitin natin. So okay naman guys. Kung ito yung pinaggamitan natin kanina, ito rin gagamitin natin, okay naman. So malaki pa rin siya. Malaki pa rin yung space. So hindi na natin siya babalik dito. Yan. May konting malabas dito. Yung mga cross-cross ng landas guys, tanggalin natin. Kung hindi natin pwedeng ayusin, tanggalin natin. Kasi pangit tignan pagka naka-cross yung mga ugat niya. Yan. Yan. So ayan guys. So for the meantime, kasi lagi naman nagbabago yung bonsai. Hindi naman magre-retain laging ganito yung itsura nito. So eto na yung gagamitin kong harapan guys. So meron naman siyang lumabas na nibari dito. Saka dito. Yan. Pag sa next na i-upload natin, lalaki na yung mga yon guys. So ayan. So guys, lilinisin lang natin to para walang residue nung pinaggamitan natin kanina. So sandali lang, pause ko lang itong video. So ito guys, lagyan na natin ng kumistong sa baba para maganda yung drainage nya. Tanggalin natin dumi. Tapos lagyan natin ng river sand. So paumbukin lang natin sa gitna guys ng ganito para pag pinrest natin yung puno, walang hangin sa loob. Ayan guys. Yan. Pag pinrest natin ganyan, walang lalabas na hindi siya magkakaroon ng ng hangin dun sa ilalim ng puno. Yan. So yan guys. So ganyan magiging itsura niyan. Ito yung pinakaharap niya. Tapos tsaka natin i-wire. Yan. Tanggalin natin to. Yun. So, nakikita nyo may mga maliliit na sananibari nagde-develop dito sa may harapan. Yan. Pagdating ng araw, pag-approach natin na lahat ito, malaki na yung mga yan guys. So ito, offset natin ng konti dito sa gilid kasi gusto ko dito siya pumunta. So papalitan natin ng wire na to. Yan. So ayan. Tapos lagyan na natin ng media guys.
may press lang natin sa gilid para wala talagang hangin. So kagandahan sa river sand guys, kahit na siksikin mo yan, pag nagdilig ka, talagang aagos pa rin yung tubig. Madali siyang madrain. So yun yung kagandahan ng river sand. Yan. Good thing. Yan, may ano dito. Malabas-labas. Masyadong mataas. So, pansin nyo guys, yung level ng mga roots niya na in-uproot natin, magkakapantay lang yung magkakapantay lang na taas. Walang mataas, walang mababa, para pagka tumubo siya, nag-spread siya ganun, pantay-pantay yung taas ng mga ano niya, ugat. Yes, gamitin ko lang itong natirang ano, pumis. So guys, yung function nung mga pumis to na nilalagay ko sa taas para hindi ma-wash out yung river sand. Yan. Kasi pag river sand na ginagamit na media, madaling mahugas, magos yung ano, yung dito sa bandang itaas ng puno. So ayan guys, so didiligin lang natin para ma-rehydrate natin ng konti yung puno at hindi ma-stress masyado. Yun. So guys, sa tingin nyo, sa obserbasyon nyo guys, sa tira nyo, napakaganda yung pag-drain ng river sand. Kung wala kang makuhanan na river sand, pwede yung construction sand yung ginagamit ko guys. Yung panoorin nyo lang yung video ko na paano ugasan yung construction sand para maging media sa ating puno. Siyempre ngayon, so tapos na guys, nakita nyo yung mga sa base nya, ayan, pantay-pantay na yung height ng mga ugat na iniwan ko. Ayan. So ngayon pagpuputol na tayo ng mga sanga guys. Pera lang itong pinakaitaas. Although mahirap na itong ibaluktutin, pero ang mulberry maganda yung ano niya,
yung kanyang flexibility. So walang problema sa ano nito guys. So tanggalin lang natin lahat ng dahon kasi para mabilis siyang mag bad break. So subukan mo natin sa 1, 2, 3 guys. Pero ako pag lalatag ko itong sangang to, bibilang ako ng 4. Sa pang-4 dun ako pumuputol. Kasi pagka namatay yung pang-4, yung pang-3 sigurado magba-bad break yun guys. So bilang tayo 1, 2, 3, 4. So dito muna putol. Yan. So malayo yung agwat nito, so dito lang. Kasi hindi ko natanggalan na kagad ng dahon. So guys, pag lumalayo yung mga space ng mga buds natin, yan, example nito, ito okay yung mga ano niya, agwat niya. Pag lumalayo na ganito, ibig sabihin din natin natanggal yung mga ano niya, dahon niya kagad nung maliit pa lang siya. So kailangan magtatanggal tayo ng dahon sa mga hanggang 3-4 na nodes para hindi lumayo yung space ng mga buds niya. So ayan, ito guys hindi natin puputulin kasi ito yung pinaka first branch niya. So ang gagawin natin, ulitin natin yung wiring niya kasi kumagat na rin siya. Ayan. So gamit tayo ng 2.5. Hanap tayong pag-aangkoran. So dito lang sa likod yung pinakamalapit. So angkor tayo dito. So guys, yung pinagdaanan niya ng wire dati, iwasan na natin madaanan ulit yun para naman matakpan yung mga sugat niya. Yan. Dito, so madali lang tong i-anuan guys, i-wire. So pag dalawang ganito, so isang okay na itong ganito. Yan. So tago natin yung wire sa likod. Yun. So okay lang dito hindi umabot guys kasi ito yung pang-4 na node. So darating yung panahon puputulin din natin to. So pang safety lang ito para kung hindi kagad, kung mamatay man itong isang to, meron pa tayo sa dito. So ito naman guys, niisip ang laki niya no.
So pwede rin kasi ito yung gamitin natin dito sa likod para magkaroon na siya ng taper dito. Sobrang laki nito. Kunin ko lang knob cutter, guys. So guys, kung wala kayong knob cutter, pwede kayong gumawa ng improvised tools. Ito ay isang wire cutter na hinasa ako, guys. To pwede rin itong gamitin pamutol ng mga sanga. Yun. Yun. So gamit tayo ng medyo maliit. Tignan natin kung kakayanin niyang i-bend, guys. So matigas na yung sanga. So pag ganito, pwede naman doble nito, guys. Pero kung meron pa kayong extra malaking wire, gamitin na natin yung malaki. So ito, mahaba siya, pero hindi ko na ito puputulin, guys. So gaya na sinabi ko sa mga nakaraang kong videos, hindi naman tayo sumasali sa competition. Ito ay isang hobby lang. So kung putol ka ng mga wire, ang mag-e-end up ka ng bili ka ng wire. So pag ganito, hayaan lang natin, guys. Ito, ang iwa-wire kasi maliit pa, so iaabang lang natin dito. Tapos i-wire natin to. So ito medyo malaki na. So gamit ulit tayo ng malaki-laki. 2.5. So ganito na ginagawa ko, guys. Nabatak lang yan. Yan. So pwede ulit gamitin, di ba? So maliit pa yung sanga, hindi ko napuputulin. Dito kasi, guys, ang laki na nito. Sa tingin ko tatanggalin ko ito yung gagamitin ko. Gamit tayo ng knob cutter. Yun. So ito yung gagamitin natin maliit.
mahaba-haba na konti. Kapag malilit pa yung sanga, huwag nyo masyadong pakahigpitan kasi maabutan ito ng kagad ng paglaki ng sanga. So alalay lang para hindi ka palit ng palit. Yan, so naiwan tayo dito na isa. Gagawin natin dito dito tayo. Yan. Yun. So may naiwan tayo dito na isang malaki. So tingin ko matigas na kasi. So pwede pa natin itong pabaluktot na ganun. Subukan natin guys. So pwede rin kasi na hindi na natin i-wire to, tapos i-cut lang natin dito sa, kasi ang problema guys, masyado siyang straight. So subukan natin. So dito ang daan ng wire. Angkor. Dapat tayong pag-angkoran dito. Dito na sa baba. So mahalaga guys na hindi nyo i-cross yung mga wire ninyo. Kasi pag nag-cross yung wire nyo, pag magtanggal kayo, pagka nabutan kayo ng paglaki ng sanga, parami kayong tatanggalin. Kasi nakaipit na yung mga wire ninyo. So hanggat maaari yung flow ng mga wire ninyo, huwag nyong i-cross. So ayan guys, so eto, iano lang natin to, titwist natin ng konti. So yung ano nito, ang sayaw nito guys, yung parang semi-spiral lang dating, para may laro siya. Patingnan natin, tigas na to. So pag ganito guys, pwede natin doblehin kasi maikti, baka mabali pag inano natin. Yan. Para safety lang, hindi natin mabali yung sanga pagka binaluktot natin. Lang guys,
Ang mulberry naman napaka-flexible ng mga sanga nito. So, dahan-dahan pa rin kahit na ganun. Kasi hindi pa rin pumabali. Napapansin nyo guys, ito 1, 2, 3 na kagad to. Dito natin kinat to para ito yung papahabain natin. Pag pumutok ito, poporma na natin ng 1, 2, 3. Yan, 1, 2, 3. Putol dito. Yun. At magkakaroon na siya ng taper nun kasi ito magtutuloy nung paglaki ng sanga. Ito naman twist natin konti. Nakatago yung isang ano. Yan. So, pag nailatag na natin to guys, pag magpuputol tayo, lagi nating tatandaan yung triangle shape, yung putol ng mga sanga. So, para magawa natin yung canopy na pa-cone shape. So, ayan guys. Yan. Hanggat maaari, iwasan natin mag-cross yung mga sanga guys. So alternate dapat yung patong na hindi na papatungan yung pinaka ilalim. So yung pasilip niya guys dito. So iniwasan ko rin dito. Ang kagandahan kasi guys, pag semi-spiral yung parang spiral yung twist ng sanga mo, so lahat ng angulo makikita yung pagka-baluktot niya. Hindi yung pagka-flat siya na baluktot lang, hindi mo siya makikita guys. Pagka baba, pinihit mo lang na ganyan at hindi mo tinaas baba, hindi mo makikita pagka front view siya. So kailangan lalagyan natin ng laro.
Yan. Yun. Yan, dyan. Tapos ito guys. Yan. Pag semi-spiral yung sanga mo guys, parang 3D ang dating niya nun. So lahat ng angle makikita. So yan guys. Yan. So nakita nyo. Baba natin itong konti. Yan. Taas ito ng konti. Yan. Baba natin ito konti. Yan. Yan. So naiwan tayo dito. So usually pag nagbabaluktot tayo nito parang spiral din ang dating. Pero ito guys, hindi ko siguro gaano mababaluktot to ng ganun. So massage muna natin. Hilot-hilot lang kumbaga. Yun. So guys, ang pagbabaluktot mo nito, iaabang mo na yung mga nodes kung saan mo gustong papuntahin. So ito, dito ko binend sa kanyang pinaka bend, yung tinatawag dito kumbaga sa ano, pinaka elbow niya, dun na yung node. Tapos dito, meron din tayo dito para dito sa likod. Ayan. So ito hindi natin magagamit to guys kasi meron na dito. Pero pag hindi pumutok to, pag pumutok to, tatanggalin natin to. So pwede maging sacrificial branch to para lumaki lang yung base nito dito. Tapos ito yung paputukin natin, dadalhin dito. Tapos sa likod, magtutuloy ng apex ito. Yan. So bakit hindi natin pinutol to guys? Yan. Nakita nyo ba? Yung galaw. Ito yung linya. So susundan natin yung galaw. Huwag natin kokontrahin.
So para maganda yung silhouette niya. Ayan guys. Ngayon pag pumutok na yung mga sanga nito, yung mga buds nito, so pag mag-wild to guys tapos ihihiga na naman natin yon. So doon natin kukunin yung 1, 2, 3 1, 2, 3, kung di pwedeng 1, 2, 3 1, 2. So yun yung ano guys. So lapit ko lang sa inyo kung yung ano yung nasabing 1, 2, 3. So guys, eto may isang node siya dito, meron dito at saka dito. So pag pumutok yan 1, 2, 3, so tatlo kagad yung magiging ano niya, sanga niya. Yun ang tinatawag na second generation. Ito yung first generation. Pag may lumabas dyan, second generation. Pag hinigaan nyo, may lumabas sa second generation, yung third generation. Pag may pumutok ulit sa third generation, yung magiging fourth generation branches. So ayan guys. So yung simple kanina, nagkaroon ng sayaw yung puno. Ayan. So ito yung front niya. Even though may malaki siyang cut dito, kasi nakita ko maganda yung sayaw niya dito. Ayan o. Ayan. So hindi natin kinontra. Kung dito kasi guys, so yung pinaka back branch niya nandito sa mataas. Ngayon dahil meron na siya dito, ito na lang ginawa natin, ginamit natin kahit na meron siyang malaking ano dito, may malaki siyang cut. Ito yung problema sa mulberry, mahirap nating matakpan yan. Kung mag-hollow siya, gaya ng isa magiging feature sa kanya yung kanyang hollow na trunk. Pero sa tingin ko matagal pa to guys. Napakatigas nito. Ayan o. Grabe. So ayan guys. So natapos na naman ang isang video guys. So kung napadaan kayo sa aking channel, sana mag-subscribe po kayo para sipagin naman tayong gumawa ng mga ibang videos sa future. So guys, please subscribe to my channel and thank you for watching The Yard Grower. So guys, ito na yung nirepat natin. So after a week, ito na siya. Yan. So pakita ko lang sa yung ginayad natin renake natin nung isang araw. Yan. Yan. Yun. Yung pinaka-base niya guys. Yan. So top view, yan siya. Okay. Tapos, eto naman yung isa. So guys, ito yung isa. Yan. So, maganda na rin siya. Yan. Ito yung ginawa natin. So, ayan guys. Leaning style na may konting pa-cascade. Yan. So, see you in the next video guys. Thank you for watching The Yard Grower.